para kahit tayo ay nire-restore ng Panginoon, kung dumaan tayo sa mga hirap at mga kung ano-anong damages, mas madali naman na mas pagandahin talagang buhay natin kaysa hanguin pa tayo sa napakarami nating kinasadlakan at ayusin sa napakaraming gusot na sinalihan. Bagamat yun ay nagagawa ng Panginoon. Pero napakaganda kung mas maagang nakikilala ang Diyos. Bagamat walang huli, kahit deathbed conversion, yung talagang huling hininga na nung nakakilala sa Panginoon, salamat, maganda yun. Pero mas maaga, mas mabuti. Ecclesiastes 12, 1-2, keep your Creator in mind while you are young. In years to come, you will be burdened down with troubles and say, I don't enjoy life anymore. Someday the light of the sun and the moon and the stars will all seem dim to you. Rain clouds will remain over your head. Sinasabi dito ng may akda, darating ang panahon, tatanda ka rin. Marami ka rin mga bagay na gustong-gusto na ngayon na hindi mo na rin magugustuhan. Mawawalan ka na rin ng gana sa maraming dati ay hilig na hilig mo. Sabi, bago pa man dumating yun, alalahanin mo na ang Diyos. Habang bata ka pa lang, bago dumating yung mga panghihinawa mo at pagkapagod, bago ka maubusan ng lakas, kilalanin mo na ang Panginoon para may lakas ka pang natitira para sa Kanya. Meron ka pang mga panahon na lalalabi para sa paglingkuran at kilalanin at makisalamuha at makipagmabutihan sa ibang mga anak din ng Diyos. Sabi, agahan yan. Kaya tayo mga kapatid, meron tayong napakahalagang misyon ng mga bata sa ating pamilya, maaring anak mo, apo, pamangkin, kung ano man, habang maaga dalhin sa Panginoon, isama sa church, enroll sa Sunday school, isama sa mga youth camp, mga daily vacation Bible schools, para maaga ang paglapit nila sa Panginoon. Sabi, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Mas madaling magturo kesa sa mag-repair kung may damage na. While God can restore broken lives, it is infinitely easier just to improve on what is already good. Pangalawa po na lesson na dapat hanggang maaga matutunan, accept and make peace with yourself as early as possible. Meron tayong mga katangian, meron tayong lakas at may kahinaan. Meron tayong mga bagay na talagang kaibig-ibig tungkol sa ating sarili at meron namang sana mas kaibig-ibig pa. Pero mas maaga natin na baguhin yung pwedeng baguhin at tanggapin ng buong puso yung hindi pwedeng baguhin tungkol sa atin, mas giginhawa, mas luluwag ang ating buhay. Sure, room for improvement is the biggest room in the world. Marami tayong pwedeng ibahin, baguhin, paasensohin sa ating pagkatao, pero may mga bagay na gano'n na talaga tayo. Tinatanggap tayo ng Diyos, dapat din nating tanggapin ang ating sarili. May mga karunungan na hindi mo siguro mamamaster kasi may iba ka ng master eh. Merong mga physical attributes that will never be yours because you're already possessing attributes that cannot be changed. Mas pinatanggap natin yon, mas maaga, mas matatahimik ang ating kalooban, makakapag-focus tayo sa mas mahalagang misyon ng ating buhay. Psalm 139:14, I praise you because of the wonderful way you created me. Everything you do is marvelous. Of this, I have no doubt. So pinupuri ng may akda ang Diyos dahil daw sa napakagandang paraan ng pagkakalikha sa Kanya. But of course, we know that whoever is singing this and whoever wrote this is far from perfect. Pero sabi niya, pinupuri ko kayo sa ganda ng pagkakagawa niyo sa akin. Kailangan matuto tayo mga kapatid na kilalanin at appreciatein yung maganda at mabuti sa atin. Habang patuloy naman nating inaayos sa tulong ng Diyos yung mga dapat ayusin. Pero meron talagang dapat mo nang tanggapin. May mga bagay na genetic. Halimbawa, kung talagang predisposed ang pamilya nyo na magkaroon ng diabetes, ang laki ng chance na magkaroon mo nun, kasi magalit ka pa sa mga ninuno mo na hindi rin naman nila inimbento yun dahil minana rin nila, tanggapin mo at mabuhay ka sa paraan na pinakamaayos para hindi ka mabigyan ng maximum damage ng karamdaman na yan. May mga bagay na dapat tanggapin, mas tahimik ang ating buhay. Improve what can be improved on and accept what cannot be changed. In other words, as early as possible, be a friend to yourself.
Be at peace with who you are and with what you are. Pangatlo po na dapat nating matutunan, learn what matters to you as early as possible. Ano ba ang mahalaga sa inyo? Mahalaga ba sa inyo na pagka may mga lakaran, nakakapag-swimming kayo at hindi kayo marunong lumangoy, learn it as early as possible. Para humaba ang panahon ng buhay nyo na na-enjoy nyo yan. Gusto nyo pala pag may mga party, nagbo-ballroom dancing kayo, sumasayaw kayo, pag-aralan ninyo. Kaysa habang buhay, nakatingin na lang kayong halos mainggit-inggit doon sa mga nagpapaikot-ikot at nagpapagulong-gulong at nagpapatalon-talon. Learn it if you like it. Gusto mo palang mamisikleta, pero habang buhay, nakatitig ka na lang sa mga namimisikleta because you don't know how, learn it. Mga kapatid, at this point in your life, ano ang mahalaga sa inyo, gusto nyo pero hindi nyo alam? Alamin nyo. Mas maaga nyong ma-master yan, mas mahaba ang natitirang oras para nyo ma-enjoy. Skills ba yan? Language? Is it a piece of information? Is it a trade? Isang uri ng paghahanap buhay o nagagawa ng kamay? Alamin. We cannot forever say, gusto ko sana pero hindi ko alam. Agahan. Proverbs 24:5, a wise man has great power, and a man of knowledge increases strength. Sa palagay nyo, anong dapat nyong malaman na pag nalaman nyo, mas lumalakas kayo bilang tao. Mas lumalakas yung bargaining power nyo with the world. Know it. To know is to master, to conquer, and to use. Another thing we have to learn is to be as healthy as much as possible, as early as possible. Bakit sabi nila pag nagkakaedad ka na, dumadami na sakit? Ang dami mo na kasing inipon na lason sa iyong katawan. Ang dami mo nang inipon na atraso, mga pawis na hindi mo na ipawis, exercise na hindi mo na i-exercise, at mga hindi mo dapat kinain na kinain mo. Siyempre, darating ang panahon, mahahabol ka rin yan, dumadami, nagkakasabay-sabay. Kaya pagdating ng araw, doon ka ngayon magbabawas ng alat, magbabawas ng taba, magbabawas ng mga kung ano-ano, agahan na ang pagbabawas nun kasi naiipon. Habang bata ka pa, konting disiplina na sa kinakain mo. Kung sabing bata naman ako, kasi naiipon, naiiwan sa katawan mo yan eh. Hindi lang naman mahalaga na tumanda at humaba ang buhay. Ang maganda, mahaba ang buhay, pero malusog. Mas na-enjoy mo yun. Sabi ng 1 Corinthians 6:19, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? Isipin ninyo na yung Espiritu ng Diyos na walang hanggan, walang katapusan, napakamakapangyarihan, nakatira sa ating katawan. Isipin nyo na lang na inyong isip na ang layo ng mararating, ang daming pwedeng ma-imagine, ang daming pwedeng ma-create, pero nakatira pa rin sa ating katawan. At pag bumigay na yung katawan mo, kasunod na rin bibigay yung brain mo. Kasi yun ang tinitirhan niya. Nakita nyo ang napakarami mga dakilang mga tao, great, powerful people, but in times of a crisis in their lives, they happen to be sick. Ang nangyayari, natatalo sila. Kung giyera yun, minsan napakalaking digma, ang galing na general, ang daming napanalunan, pero dahil lang sa kagat ng lamok, no? Nagkaroon ng malaria, at kung kailan siya sinusumpong at inaapoy ng lagnat, doon lumusob ang kalaban, natalo sila. Kasi kahit gaano kagaling ang utak mo, nakatiya pa rin sa katawan mo yan, yung katawan mo pag bumigay, kasamang bibigay lahat. Kaya dapat inaalagaan, mas maaga. The body is also the temple of the mind. It is also the limit and the limitation of the mind. Kaya inaalagaan yan. It becomes a tool of the mind, but it also becomes a prison of our whole life. So as early as possible, exercise. As early as possible, be fit. Eat healthful foods. Life is so much easier and nicer when one is healthy. Hindi lang yun, mga kapatid. Pati life ng mga nagmamahal sa inyo, gumagaan pag kayo'y malusog. Kasi siyempre, kahit tayo ang may kasalanan kung ba't nagkaganon ang kalusugan natin, damay lahat ang nagmamahal sa atin dahil hindi naman tayo matitiis at aalagaan din tayo kung tayo magkaroon ng karamdaman.
Kaya meron tayong pananagutan sa lahat ng nagmamahal sa atin to keep ourselves as healthy as possible because when we are sick, sila yung napapagod. Kaya yung mga young people dapat responsable sa kanilang kaligtasan. Huwag na kung saan-saan ibalibag yung katawan at ipaghampasan at kung saan-saan dalin kasi pagka nabagok yung ulo mo at na-paralyze ka, yung matandang nanay mo pa rin na mag-aalaga sa'yo. Sino? Pag nagkaroon ka ng mga karamdaman, mga mahal mo sa buhay, ang gagastos. Kaya hindi ka lang nabubuhay para sa sarili. We live responsibly. In adulthood, do not think of yourself and do not treat yourself as old. Do not think old. Do not act old. Marami kasing mga humihina na bahagi ng katawan natin kasi itinatrato na natin na mahina. Hindi na kasi nagagamit, hindi na napapractice. Recently, nakakita ko sa internet, 92-year-old lola nagsasalsa. Ewan ko kung nakita nyo yun, ha? Talagang nagpapagulong-gulong, ibinabalibag nung apo, kulang na lang lumipad. Ang lakas ng katawan. 92. Yun ang sabi ko, wow. Maraming ginawang tama itong si Lola na sa buhay niya. Malakas pa yung katawan niya. So, huwag na kayo lagi na lang nakapranela, nakabalabalat, lagi na lang. Pwede nyo namang pasiglahin ang mga sarili, no? Para mas marami pa tayong makita, malasap, magawa, maproduce. So watch what you eat. Sila Daniel, ang propetang si Daniel, mga batang-bata pa lang, binihag ng kaaway, dinala doon sa palasyo nung nakabihag sa kanila, tinetrain sila para maging mga trabahador nitong hari na bumihag sa kanila. Pero ayaw nilang kumain ng pagkain sa palasyo. Kasi iniisip nila, bukod sa moral dimension ng pagkain ng mga unbelievers, marami siguro talagang unhealthful na mga ingredients yan. Kaya sa Daniel 1:11-15, merong prescribed diet yung mga noble men na yon, noble young men who were in the palace. Pero Daniel then said to the guard, "Please test your servants for 10 days. Give us nothing but vegetables to eat and water to drink. Then compare our appearance with that of the young men who eat the royal food, and treat your servants in accordance with what you see." So he agreed to this and tested them for 10 days. At the end of 10 days, they looked healthier and better nourished than any of the young men who ate the royal food. Hindi natin alam kung ano yung mga excess siguro ng mga fats, mga alcohol at kung ano-ano sa royal food. Pero ayaw kainin nila Daniel. Bukod siguro nga doon sa dietary value, may spiritual value pa sa kanila kung anong kakainin nila at hindi. Kasi sabi nila, gulay na lang po ipakain nyo sa amin at tubig lang ang iinumin namin. At matapos ang 10 days, kung nakita nyo kami nanghihina, sige, kakainin na namin kahit ano ipakain nyo. Pero nakita, mas maganda pa ang kalusugan nila, mas maayos. Ibig sabihin, hindi ko mo masarap, yan ang mabuti sa'yo. Konting control sa sarili. Isa pang dapat nating matutunan habang mas maaga sa buhay, mga kapatid, have fun whenever possible. Ecclesiastes 11:9-10, be cheerful and enjoy life while you are young. Do what you want and find pleasure in what you see. But don't forget that God will judge you for everything you do. Rid yourself of all worry and pain because the wonderful moments of youth quickly disappear. Napakahalaga ng mensahe na ito ni Solomon, the wisest man ever. Sabi niya, habang bata ka, maging masayahin ka, mag-enjoy ka. Gawin mo ang mga gusto mong gawin at kaya mong gawin. Huwag mo lang kakalimutan, na answerable ka sa Diyos. In other words, huwag kang lalabis. Huwag kang gagawa ng bagay na ipagsisisi mo pag humarap ka sa Diyos dahil haharap at haharap ka. Pero lahat ng pwedeng gawin na hindi ma-offend ng Diyos, gawin mo. Yung hindi magbibigay ng panganib sa iyo at sa iyong kapwa, gawin mo. Sabi ko noon, huwag ka nang masyado muna mag-alala at mag-isip ng mga malulungkot na mga bagay kasi darating din yan sa iyo. Sandali ka lang maging bata, so enjoyin mo ang iyong kabataan. Ang dapat sabihan nito siguro yung mga magulang, no? Hindi yung mga kabataan. Mga lola at lolo. No? We must allow the children to be children. And we must allow the young people to be young. Do not fast forward their maturity
We all have a lot of time to be old. At pag dumating na sa iyo yung old age, wala nang balikan. Kaya dapat huwag sayangin ang pagiging bata. Kawawa naman yung mga bata na hindi na naging bata sa dami ng responsibilidad sa buhay. Yung hindi na naka-attend ng anumang gathering, socialization, kasi laging nag-aalaga ng may sakit na magulang o nag-aalaga ng kapatid o naghahanap buhay. Habang kuminsan, yung tatay palasing-lasing, pag ganito, yung mga anak na ang nagbuhat ng mga tungkulin ng mga magulang, hindi na sila naging bata. Ang problema, pagka lampas na yung kabataan mo, hindi ka na magiging bata uli, ever. So isa pong malaking kalupitan, mga kapatid, na nakawa natin ang mga kabataan ng kanilang pagiging bata. Siyempre, medyo hindi nag-iisip pa yan ng marami mga bagay, kaya parang hindi seryoso. Sandaling-sandali lang yun eh. Tulad din ng ganda, sandaling-sandali lang ang kagandahan ng isang bata. Anong sabi ni Shakespeare? A rose will bloom, it then will fade. So does a youth, so does the fairest maid. So, samantalahin. Huwag natin silang pigilan na magkaroon ng mga kasiyahan hanggat hindi offensive sa Diyos. Yan naman lagi ang hangganan eh. Siyempre may hangganan ng lahat ng bagay. Pero karamihan naman kasi sa atin, yung bata, huwag ka malikot. Anong gusto mo? Ma-paralyze na siya at mag-wheelchair na. Bata nga eh. Siyempre may likot. May hangganan din lang. Huwag ka naman makabasag, kang makasira naman kung ano-ano dyan. Bata ay bata. Mga young people, biglang magtatawanan ng malalakas, iirapan agad ang mga lola. No? Mga young people, sandali lang yan. Pag nalaman na nila ang mga tunay na issues ng buhay, pag nagbabayad na sila ng mga kuryente at tubig at mga bayarin, pagka nalaman na nila ang maraming mga suliranin ng mundo, hihina na rin ang tawa niyan. Diba? So habang kaya pang lakasan, lakasan. At kahit matanda na kayo, marami para kayong bayarin, labanan nyo yan, lakasan yung tawa. Diba? Kasi, sabi nga ni Balagtas, sapagkat ang mundo'y bayan ng hinagpis, mamamaya'y sukat, tibayan ang dibdib. Marami talagang dumadating na problema. So, tuwing pwede, magsaya ka. Kasi may mga panahon sa buhay natin, ibigin mo man, talagang mahirap magsaya. So yung masaya na, huwag mo nang palungkotin. Meron namang ganun eh. Nasa pagtitipo na, nasa party na, nasa kasalan na, naninimangot pa. Huwag kang manimangot at malungkot kasi may mga kamag-anak ka, mahal sa buhay na siguradong mamamatay. Alam nga namang hindi mamatay, namamatay tayo. Doon mo na i-reserva ang lungkot mo. Siguradong maraming panahon. Pero pag ang panahon ay kasiyahan, tanggalin mo lahat ang lungkot mo, imagination mo, kung ano-ano, magsaya ka. Kasi dapat tamasahin, samantalahin ang mangilan-ngilang pagkakataon na pwedeng sumaya. At pag nakakakita tayo mga kapatid ng nagsasaya, huwag kayong killjoy. Hindi kayo makatulog pero nagkakantahan sila, magpasa kayo ng buto ng kakao sa tenga nyo para makatulog kayo at sila sumaya. Alam nga naman kayo itong matutulog, lahat patahimikin nyo na. Diba? Maraming panahon ng katahimikan na ang tao hindi mo man pigilin na mag-ingay, kusang tatahimik kasi maraming darating na dagok ng buhay. So habang hindi dumarating yun o wala, bakit nyo naman dadagukan? Kailangan marunong tayong magrespeto sa taong sumasaya. May bakasyon, huwag nyo ungkatin ang mga problema, kaya nga nagbabakasyon. Magkaka-opisina kayo, magre-retreat kayo, pupunta kayo ng bakasyon kung saan, huwag niyong pag-usapan ng trabaho. Pag-usapan niyo pag nandun na uli kayo sa inyong opisina. Kasi bihira, gumastos pa kayo para magpunta halimbawa sa Sikogon. Tapos nung nandun na kayo, pinag-uusapan niyo yung mga nakakainis na bagay sa office. Sinayang niyo inyong pagkakataon. Maraming mga tao, sinasayang nila ang pagkakataong sumaya. Bihira-bihira lang naman magkaroon ng malaking kainan. Doon pa magjejeta. Kalimutan nyo nga yung jeta nyo kung masarap ang mga pagkain. Dahil madalas naman talagang jeta kayo dahil kulang ang budget, di ba? So doon na lang kayo magjeta. Darating din yon. Pero yung manaka-naka na mayroong festival, naku, enjoyan mo yan.
Kesa sa pag dumarating ang panahon ng gutom, inaala-alala mo yung mga dapat sana'y nakain mo pero hindi mo kinain dahil nag-iinarte ka, no? Magsisisi ka ngayon. So enjoy it. Enjoy youth. Enjoy young adulthood. Enjoy adulthood. In fact, enjoy every stage of life. Ecclesiastes 3, 1 to 11 can be summarized as saying, everything on earth has its own time and its own season. There is a time for laughing and dancing. And if it is not your time, hayaan mo yung iba to enjoy their time. Kung sino ang nagsasaya, siya ang may karapatan. Yung ayaw magsaya, yun ang lumayo. Pero huwag niyong pigilin yung nagsasaya. Hindi niyo alam, baka bukas may malalaman siya kahindik-hindik na bagay na kahit hindi niyo pigilin, talagang mawawala na yung saya niya. Unfair naman na hindi man lang siya nakapag-charge. Malolobat pala siya bukas, hayaan niyo siyang mag-charge ngayon, no? Para may baon siyang saya sa buhay. Kaya mahalaga, mga kapatid, yung maliliit na bata, i-maximize natin ang saya nila para marami yung baon. Habang tumatanda sila, nawi-withdraw yun, kaya damihan nyo yung deposit na love habang sila'y bata pa. Hindi ko sinabing palakihin sila sa layaw, sa saya. Pero hindi ko sinabing i-exempt sila sa pagod, sa training, sa disiplina. Pero dapat ginagawa man natin ang lahat ng yon, may kakambal na saya. At makikita nyo sila yung magiging mga matitibay na tao, mapagbigay, maibigin, at masasarap na mga kasama. So, there is a time for laughing and for dancing. Maximize that time. Create, invent ways to be happy. Be youthful at heart and let the young be young. Kuminsan, ang ikinakalungkot ko po, pag marami mga nagiging born-again Christian, akala nila bawal sumaya. So, bawal na lahat, no? Bawal na lahat. Napaka maunawain ng Diyos. Gawin nyo kung ano yung nagpapasaya sa inyo, maliban na lang, alam nyo talagang maling-mali. Ngayon, medyo gray area, pero gustong-gusto nyo gawin, napakabait ng Diyos para Kanya unawain. No? So, ang ating laging panghawakan, yung bait, hindi yung higpit ng Diyos. Mabait siya. Ang mahigpit lang kuminsan yung lola mo o yung tiya mo na old maid, mas mahigpit pa talaga sa 30 na pinagsama-sama yan. Bakit? Hindi kasi siya nag-e-enjoy sa buhay. No? Kaya tuloy, gusto niyang idamay halos lahat ng tao na huwag na rin mag-enjoy sa buhay. Napakahirap kasi nung mga tao na walang nagmamahal, walang nakikipagmahalan, walang mga outlet, walang mga saya. Ang gusto, idamay lahat ng tao sa mundo. Gawin natin ganito, mga kapatid, kung ano man ang hindi natin na-enjoy, ipagdiwang natin kung na-enjoy ng kapwa natin. At sa ating pakikipagdiwang sa kanila, nakakasalo na rin tayo sa enjoyment. Kasi yung lagi mo silang pinipigil. Wanting to learn early, mas bata, mas mabuti, save. Mag-impok. Save whenever possible. And if you're already saving, save more. Kung malapit ka na lang mamatay, ang dami mo pang savings, edi pamigay mo. Pero mabuti na rin yung kinamatayan mo, may savings ka pa kaysa wala. Invest. Ecclesiastes 10:19, sabi ni Solomon, pinakamarunong na tao sa balat ng lupa, money is the answer for everything. Sa inyo, ganun ba yun? Tatandaan niyo, mga kapatid, it is the love for money that is condemned in Scripture, not money. Yung pag sobra mong minahal, kinalimutan mo ng Diyos, kinalimutan mo ng kapwa, yun ang sumasama. Pero yung pera mismo, gusto ng Diyos, marami tayong ganyan. Kaya nakita mo ang Panginoong Jesus, pinagalitan niya yung binigyan ng mga talent, hindi ininvest, hindi nagtubo, binawi pa. Gusto ng Diyos, marami kang pera. Proverbs 6:6-8, go to the ant, you sluggard. Consider its ways and be wise. It has no commander, no overseer or ruler, yet it stores provisions in the summer and gathers its food at harvest. Sabi niya, ikaw tamad, tingnan mo yung langgam. Pag tag-araw, pag tag-ani, pagod na pagod. Nagbubuhat ng kung ano-anong madidilihensya niya sa buhay. Kuminsan, 20 times heavier than the body of the ant binubuhat niya. Minsan nagtataka ka sa sahig, may naglalakad na bigas. No? Nung tignan mo, may munting langgam sa ilalim, buhat-buhat niya, naghahanap buhay siya. Ikaw naman sa dista, tiniris mo pa.
Naghahanap buhay nga yung langgam eh, no? Sabi, kita nyo yan, kasi hindi laging pwedeng merong kampulutin, kasi hindi laging harvest. Kaya kung tag-ulan na, maaanod na sila ng mga tubig, hindi na pwede, sa tamang oras, nag-iimpok. Para pag dumating yung pangangailangan, merong nakatabi. Kailan tayo dapat mag-impok? Kung kailan tayo malusog, kung kailan tayo bata, kung kailan tayo kumikita. Hindi yung ubos-ubos biyaya, bukas na katunganga. Ang mga young people, hirap na hirap magtrabaho ng mga graveyard shift. Tapos inuubos ang pera nila sa mga kapeng nakakasikmura. Yung mga maaasim na kape. Talagang mga pagpapanggap at pagbabalat kayo, no? Para lang magmukhang sosyal. Tapos nauubos ang mga pera sa kung ano-anong gadget. Tapos mamaya, tumanda na, wala malang savings. Kailangan may isave ka. Ngayon, kung may mga kamag-anak ka na palahingi, palaasa, paladagan, no? Talagang gumagamit ng straw para sip-sipin ang dugo mo mula sa pinakamatabang ugat sa iyong leeg. Di ba? Lalo ka dapat mag-save. Huwag mo ibibigay lahat. Do not give everything. Give proportionately. Magtira sa sarili. Pag naliligid ka ng mga ganitong tao, lagi silang wala, ikaw yung meron, uubusin nila, bukas pare-pareho na lang kayong wala. Hayaan mo na lang sila wala, ikaw meron. Para pag may emergency sila, kahit paano, pwede mo rin tulungan, kaysa ipinamigay mo ng lahat. Lalo mga magulang. Alam niyo naman ang mga Pilipinong magulang, ibibigay ang lahat sa anak. Kung umaasa kayo na lahat ng anak ay itatagod kayo sa pagtanda, paano kung hindi mangyari? Paano kung nakapag-asawa yan ng ubod ng sama ng ugali? At nakulam yung anak nyo at nailayo talaga sa inyo. O anong gagawin nyo ngayon? Binigay nyo lahat. Magsisimang kayo, 80 anyos na kayo, 70. Lampas na yung climax ng pagkita nyo. Anong gagawin nyo? Magsisisi na lang kayo hanggang humina kayo ng humina, maubos ang maubos. Don't give everything. I'm telling you, give, but give proportionately. May tinatabi ka. Ang God is God of proportion. Ang Diyos nga, 10% lang hinihingi, di ba? So, ibig sabihin, may tinitira ka sa sarili mo, sa ganito, sa ganon. Dapat ganon. Kung kayo'y kumikita-kita, medyo katanghali ang tapat ng inyong buhay, walang ginawa ang mga kamag-anak nyo kundi manghingi, paano kayo magkakaroon? Ipinapayo ko lagi sa iba, maghulog kayo ng lote. Maghulog kayo ng anumang bagay na alam lahat ng kamag-anak niyong may hinuhulugan kayo, therefore, hindi nila kayo dapat obligahin na lagi magbigay sa kanila dahil may hinuhulugan kayo. Tapos pagdating ng panahon, di ibenta nyo, parang savings, parang forced savings. Kasi kung laging cash ang pera mo, papapakin talaga ng mga tao yan. Wala kang maiipon. No? So magtira sa sarili. At habang maaga, lalo't kung naniniwala kayo, get a good health insurance coverage. Mabuti na yung nagkakasakit kayo, ang inaalala nyo lang paano gagaling, hindi yung paano magbabayad. Malakas magpalala ng sakit, yung bills. Malakas magpataas ng lagnat pagka nakikita mo yung mga bills. Kailan kayo kukuha dapat ng health insurance coverage? Habang bata kayo kasi mura pa yung premium. Alam niyo na yung mga insurance, pero hindi ka naman yan love. Negosyo yan. So habang nagiging 60 ka, lalong nawawala na yung mga privileges mo o 70. Pero at least umabot ka man lang sa edad na yun na covered ka kasi mamaya nagkakaroon na ng mga bagong products yung mga insurance companies na hanggang libing pwede ka ng client nila. Meron ng ganun, ano? Pero maganda meron kayong ganun. Kaya lang pakatinuan ninyo. Dahil maraming mga insurance companies nakaka 1, 2, 3. No? Tinatakbuhan ka bigla, nawawala bigla. So, tingnan nyo yung track record ng mga kumpanya. But it's nice to have that. Get educational and health insurance for your children. The younger they are, the cheaper. Ako, isang patotoo. Sa ganito, napapatunayan ko this works. Yung mga insurance, health insurance, educational plans. Dami ko nang nakita na talagang it works. Kaya lang nga, talagang medyo maghihigpit ka ng sinturon habang nagbabayad ka ng premium. 5 taon lang naman yon. At kadalasan, yun yung 5 taon na bata ka pa, nasa peak ka pa ng pagkita, pwedeng gawin. Kita niyo yung babaeng pinupuri sa Proverbs 31:25? She is strong and graceful, as well as cheerful about the future. Sabi ng NIV, she can laugh at the days to come. Sino ang pwedeng magtawa-tawa sa darating na kinabukasan? Yung may ipon,
Magulang ka, magka-college na yung anak mo, sabi mo, magka-college na anak ko, may pambayad ako. Di ba? Gaano karami nakakatawa ting Hunyo? Pag nakasalubong may mga mukhang Biyernes Santo, Hunyo. Kasi enrollment, walang savings. Gaano karami yung nakakatawa kapag naalala mo, naku, tatanda ako, kailangan ko ng wheelchair. Bibili ako ng may mga umiilaw-ilaw pa habang gumugulong. Di yung may pambili, di ba? Sinong nakakatawa sa mga darating na sakit? Di yung may pampa-hospital, she can laugh at the days to come. Yung Proverbs 31:25 lady, because she has savings. So mahalaga, meron yan. Isa pang lesson, mga kapatid, if you have a chance, I like to emphasize this, if you have a chance, dahil yung iba gusto pero walang chance, and you are psychologically and emotionally fit to marry, marry. Huwag niyo nang tanongin yung katabi niyo, ba't ikaw hindi ka nag-asawa? Di ba? Hindi kayo makialam. Pero if you have a chance, if you are psychologically, emotionally, economically, physically fit to marry, marry. Maraming ligaya ang pag-aasawa kahit marami rin itong hirap. Pag kinuwenta mo, kwentas klaras, panalo ka pa rin usually. Pag nagkaroon ka talaga ng isang married life. When you can have and raise a child or children. Mahirap lang yan sa simula, pero malaking joy ang binibigay niyan sa'yo. Lalo't kung mapag-aruga, kung tumanda ka, bagamat hindi yun guaranteed. Di ba? So, kung mag-alaga ng bata, dahil investment mo siya para alagaan kanya pagtanda mo, hindi yun guaranteed. Mahalin mo lang dahil mahal mo. Kung minahal ka uli sa sukli, di maganda. Kung hindi, may tinabi ka sa sarili mo. Yun ang importante. Proverbs 18:22, he who finds a wife finds what is good and receives favor from the Lord. Baligtarin mo rin yun, ganun din sa husband. Mapalad yung mga tao who have a chance and who are psychologically and emotionally fit to have a spouse. So, huwag sayangin yun if you fall under that classification. Kahit ano pa ang hirap, mas matimbang pa rin ang pakinabang kung nagkaroon ka ng kabiyak. Psalm 127 verse 3, children are a blessing and a gift from the Lord. Kung minsan, mga kapatid, merong mga ipinagbubuntis na bata in ways that are socially undignified. May mga unwanted pregnancies. May mga hindi inaasahan. Merong mga kuminsan na puwersa nangyari. Sakali mat mangyari, bagamat ayaw natin, never abort a child. At kung ikaw naman ay isang dalaga na sa mga laro sa'yo ng tadhana ay bigla ka naging isang dalagang ina, huwag mong ipamigay ang bata. Palakihin mo. Machichismis ka lang ng 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan. After 1 month, may ibang babaeng buntis na uling mapag-uusapan, aalis na sa'yo ang spotlight. Palakihin mo yung anak mo, hindi ka man nagkaasawa, may anak ka na. Alam niyo po kasi, I'm talking through experience. May mga kilala akong mga kababaihan na nagtapon pa ng anak, nagganito pa, tapos hindi na sila nagkaasawa, ngayon nung medyo may edad-edad na, nanghihinayang, pinalaki ko na lang sana. Tapos ting nakakakita ka ng bata, naku, ganito ni ata kalaki yung anak ko, kundi ko pinamigay. You know, kung wala ka man naging asawa, tinatawag ka mang disgrasyada, ganun talaga ang buhay, no? Hindi mo namang ginusto yan, wala naman sa slumbook mo na yun ang ambition mo. Napalagay ka doon, iayos mo kung ano yung naging mali, itama mo, and then, pasalamat ka, may anak ka na. Kesa wala. Huwag kayong magtatapon ng bata. Makakaraos din. Nairadaos yan. Tsaka huwag kayong masyadong maging maramdamin sa chismis. Kahit nga wala kayong gawin, chichismisin pa rin kayo ng mga tao. Yung mga chismosa naman na yan, hindi ka naman naaalagaan niya kung nadapa ka. May anak ka, baka naman ibangon ka kung madapa ka. Huwag niyong pansinin yung mga chismosa. Make the most out of your life. Bihira, walang tao na nagiging perfect ang buhay niya. Nagkakapingas-pingas, nagkakalamat-lamat. Nangyayari yan Yun ang maganda nga sa tao dahil meron tayong Diyos na pagdaraanan ang lahat. Basta tayo nagpapatulong sa Panginoon. Huwag kayong masyadong sentimental about it. Blessing pa nga yun. May anak ka na, may nangyari sa'yo.
Nakapag-asawa ka, hindi ka masyadong naging maginhawa, hirap ka rin, pero siguradong may ligaya ka rin, pasalamat ka rin. Dahil blessing pa rin yun. God is so good at restoring us. God is so good as repairing broken lives. Don't let the brokenness continue to haunt you all your life. No? At just pick up the pieces, get on with life. Ano ba? Nangyayari yan sa lahat. Ang mahalaga, we'll learn from every mistake. And the mistakes we commit should make us kinder and nicer to those who commit other mistakes. Mas magiging maunawain ka dahil may pinagkukuhanan ka, may pinaghuhugutan ka ng pangunawa. At kung kayo naman naiibig, abay di umibig kayo, love. Never mind not being loved back. Meron kayong mahal, kaopisina nyo, talaga namang lahat ng bonus nyo, inapanulan nyo yung kaldero, binibigay nyo sa kanya, pero hindi pa rin kayo pinapansin, ibigay nyo pa rin. Alam nyo yung nagmamahal, mas masaya naman nyo kaysa doon sa minamahal eh. Eh kayo yung nagmamahal, hindi man kayo suklian ng pagmamahal, magmahal pa rin kayo, at least naranasan nyo magmahal. Diba? Kaysa sa hindi na kayo minahal, hindi pa kayo nagmahal. Di wala na kayong naranasan. It's all right to love and not be loved back. Because loving by itself gives you a lot of happiness. Eh kung sinuklian pa, kahit konting pagtingin, malay nyo naman. So huwag kayong matakot umibig. Yung mga nabigo na ng mga 18 beses, may mga 18 pa ulit nalalabi. Ubusin nyo. Diba? Huwag kayong sobrang nadala, naging playing safe, ayaw nyo na. Buhay pa kayo eh. Ba't umaayaw na kayo? Malay nyo naman, dito sa ika-27 pag-ibig, yan na talaga matupad ang mga pangarap nyong ilakad hanggang altar. Habaan nyo ang lakad. Mula pa lang doon sa Harrison, maglakad na kayo. Para makabawi kayo. No? So never mind kung hindi ka minamahal. Mahal mo pala, mahalin mo pa rin. Hindi ka binibigyan ng pag-asa, mahalin mo pa rin. Huwag mong ilagay sa kanya yung pasya kung anong gagawin mo sa pag-ibig mo sa buhay. Sasaya ka rin. He who loves enjoys more than the one being loved. Pangwalo, hold no grudges, have no regrets, discard anger from your heart. Mas maaga, mas mabuti. May gumawa sa'yo ng masama nung araw, hanggang ngayon inaalala mo pa, ang totoo nun, paulit-ulit na nagagawa sa'yo yung masama kahit wala na siya dyan, kasi nire-replay mo. Lugi ka. Kung meron kayong dapat patawarin, huwag na yung pag naghihingalo na siya o naghihingalo kayo, tsaka pa kayo nagpapatawaran, patawarin nyo na agad. Makakalaya siya, makakalaya kayo, mas luluwag ang buhay. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob. Yung puso nyo, dapat tinatayaman ng pag-ibig, hindi ng sama ng loob, hindi ng galit, hindi ng mga hinanakit, himutok, hindi ng mga pains and sorrows. Minsan na kayong nasaktan, tama na. Ilibing nyo na forever, magpatawad na kayo para hindi maulit. Kasi habang sinasariwa nyo, bumabalik yung galit, bumabalik yung sakit, sinong lugi? Edi kayo. Mas maaga, mas mabuti. Kasi maiksi ang buhay. Sayang ang bawat saglit na inubos mo sa pagiging galit. Pwede naman sanang inubos sa pagiging masaya. It is your decision. Ephesians 4:31, stop being bitter and angry and mad at others. Don't yell at one another or curse each other or ever be rude. Sayang. Minsan ka lang nagkaroon ng araw na ganito, ng petsang ganito, ng taon na ito sa buhay mo. May nakaaway ka pa, di ba sayang? Samantalang maganda kung may naging kaibigan ka. Huwag sasayangin ang bawat sandali. Philippians 3:13, I forget what is behind and I struggle for what is ahead. Nililimot ko na yung tapos na. Sabing ganun. At kayo, mga kapatid, makinig kayo mabuti. Kung meron kayong kamag-anak, kapatid, mahal sa buhay, asawa, magulang, na nakagawa ng isang malaking pagkakamali nung araw, at alam nyo yon, at pwedeng-pwede nyong isumbat, pwedeng-pwede nyo siyang tapunan ng isang tingin pagka siya ang tinatamaan ng conversation, kahit hindi alam ng iba, pwedeng-pwede nyo siyang i-blackmail, huwag nyong gawin. Release the person, limutin nyo na. At ang mga nagawa nilang mga malino, lalo't ikinahihiya nila, kinasasama ng loob, huwag nyo nang uungkatin pa.
Yun ang pagpapakatao. Sinasabi, don't hit below the belt. Kahit sa boxing, may batas. Kalaban mo yung sa boxing, yung pa ba namang kapatid mo, mahal mo sa buhay, yung paang tuwing meron kang galit o inis, inilalabas mo yung baho niya, inuungkat mo yung pagkakamali niya. It is cruel, it is unkind, it is ungodly. And even if you are able to hurt the person, do you think that you can get out of it unscathed? No. Kayo man, kahit galos magkakaroon. So huwag na huwag nyo nang uungkatin pa, lalo't maselan, lalo't pinagsisisihan o ikinahihiya ng inyong kapwa. Pangangsyam na magandang maalala bago tayo lubugan ng araw sa ating buhay, be nice and friendly to your children or to your children-in-law. Sandali lang, minsan lang maging bata ang bata. Pag pinalaki mo pa sa kalupitan, pag pinalaki mo siya sa iyong masamang ugali, sa iyong pagdaramot, sa iyong pananakit, anong itinanim mo sa puso niya? Puot sa'yo, galit, hinanakit. At habang patanda ka ng patanda at pahina ng pahina, siya tong lumalakas. Kumbaga sa araw, papalubog ka na, siya nagtatanghaling tapat pa lang. Lahat ngayon na ikabubuti mo sa buhay, iaasa mo lang sa kanya dahil mahina ka na. Ano ang maaalala niya? Bigyan niyo ang mga bata ng mga magagandang maaalala. Una, para sa kapakanan nila. At kung gusto nyo isipin, meron din kayong benepisyo sa kapakanan nyo. Kasi kung anong inyong itinanim, aanihin nyo. Merong mga magulang, wala man lang ginawang mabuti sa anak, pinagmalupitan pa, sinaktan, kinawawa, inabandona, pero ngayong matanda, inaalagaan pa rin ang anak. Can you imagine kung gaano pa kasindi, kasweet palalo at kaganda yung pag-aalaga kung naplaniman ng maganda? Kung minsan ginagawa mo lang, obligado ka dahil magulang mo, pero wala ka ng gana dahil kung minsan malayo ang loob mo o may kim-kim ka rin sama ng loob. Pero ang sarap-sarap naman nung mag-aalaga ka na dahil mahal mo. Hindi dahil obligado ka. So, ang pagpapalaki ng mga bata, pakisamahan natin. At mga biyanan, lalo kayo yung donyang-donya pa yung edad nyo. No, halimbawa, mga 40, 45 pa lang kayo, malakas na malakas pa kayo, kumikita pa kayo, gangga-santol pa yung mga hikaw nyo dyan. Talagang mga bag nyo, ganggaba yung salaki, dami-dami yung dala. Yung meryabang pa kayo, para pa kayong pabo na naglalakad dyan, yung mga balahibo nyo pumapagaspas. Maging mabuti kayo sa mga manugang nyo. Kahit yung manugang nyo, wala pang nasabi sa buhay, wala pang nagagawa, wala pang say, nakikitira pa lang sa inyo, ibinibili nyo pa lang ng gatas yung anak nila, kayo yung donya-donya, tatanda rin kayo. Pag ang itinanim nyo sa manugang nyo hindi maganda, anong ina-expect nyong aanihin? Ilalayo nila yung loob ng anak nyo sa inyo. Nakikitira lang yan sa inyo dahil walang choice. Oras ang nagka-choice, lalayasan kayo niyan. Magpapakalayo-layo, hindi ibibigay sa yung number ng cellphone nila. Tetelegrama ka lang, no? Sa RCPI. Can you imagine? Ang tagal nun. So, be nice. Magtanim ng mabuti, lalo sa manugang kasi hindi mo dugo. Yung sarili mong anak, pagtsatsagaan ka niya kahit anong mangyari, yung manugang mo. Ang masama ngayon ito, ang tanda mo na, ayaw mo man, kailangan mong maalagaan ka, at yun lang ang manugang na mag-aalaga sa'yo, paano ka ngayon? Nice mo ngayon kasi wala kang choice. Samantala kung nung may choice ka, naging nice ka, di ba mas masarap? Mas maganda. Ang matatalinong biyanan, nakikisama sa manugang. Dahil part na yun ng pamilya nyo. At bihirang ina ang nanalo sa manugang. That's the truth. Pag nahumaling na yung inyong anak sa kanyang asawa, lalo't amoy sabon, bagong paligo, anong nanay-nanay? Di ba malilimutan ka? So mabuti pa lumagay ka sa lugar. Kung hindi mo man gusto yung manugang mo, dahil lang matalino ka. Kasi yun ang magandang gawin. Ngayon, di gustuhin mo na, total gusto ng anak mo. Mag-e-enjoy ka pa kaysa mainis, wala ka na mga magagawa, nandyan talaga yan, tuwing may okasyon. Kasi manugang mo yan. Maraming mga mabyenan, hindi sila marunong, nakikipagyera sa manugang. Anong
anong mapapalaan nyo? Sa palagay nyo ba magwawagi kayo? Wala, stress lang. Be wise. Kung inaalagaan nyo ba naman ang mga anak nyo na, sa inyong kalakasan, edi mas masarap ang pagtingin nila sa inyong pagtanda. Ephesians 6:4, parents, don't be hard on your children. Raise them properly. Teach them and instruct them about the Lord. Of course, the presumption is you are godly yourself to be able to teach children about the Lord. Kita niyo itong magbiyanan na si Ruth at Naomi? Ang sweet. Itong si Naomi, may 2 anak na lalaki, namuhay sila sa isang foreign land. Tagaroon yung napangasawa ng kanyang mga anak na lalaki. Namatay ang asawa niya, namatay ang 2 niyang anak na lalaki, ang natira silang 3 babae. Ngayon, sabi nitong matandang biyanan, mga iha, mag-uwi na kayo sa inyo inyong barangay. Kasi wala na ako natirang anak para ipakasal pa sa inyo. Magkanikanya na tayo, gumawa pa kayo ng buhay nyo dahil bata pa kayo. Meanwhile, siya, ang tanda-tanda na niya, byuda na, naulila pa sa mga anak, sino nang titingin sa kanya? Ruth 1:16-17, Ruth answered, please don't tell me to leave you and return home. I will go where you go. I will live where you live. Your people will be my people. Your God will be my God. I will die where you die and be buried beside you. May the Lord punish me if we are ever separated, even by death. Mga biyanan, sasabihin kaya ng manugang nyo sa inyo yan. Ang ganda, di ba? Ayaw siyang bitawan ng manugang kahit wala na yung asawa na anak niya. Kasi sila may sariling relasyon na na-develop. Nagmamahalan sila bilang magbiyanan. So hindi lang sila artificially put together by this common man in their life, the son and the husband, but they have developed a friendship between them na wala na yung lalaki, tuloy pa rin sila. Mahusay na babae. Pareho sila. Mga manugang, makisama rin kayo sa inyong mga biyanan. Kahit darating ang panahon na kayo na yung malakas at hihina yan, hihina din kayo at magkakamanugang din kayo. Papaikot-ikot lang yung cycle na yan. At saka siyempre, tumanaw ka ng utang na loob sa biyanan mo. Kung minsan napag-aral yung asawa mo, kaya ang yabang-yabang mo ngayon, maganda buhay nyo. Sino ba nagpa-aral dyan? Sino nagpalaki dyan? Di ba yung biyanan mo? Wala ka namang participation dyan. Ngayon ikaw, aani ka na. So dapat, tumanaw ka ng utang na loob. At sino pa ba naman ang dapat mag-adjust? Ito yung bata, natural. Kung may konting mga bisyo yung biyanan mo, may mga ugali, ikaw na mag-adjust. Ikaw naman itong bata Lumagay ka rin sa lugar. Pareho kayong lalagay sa lugar, sasaya kayo. At hindi nyo hahatiin ang puso ng isang lalaki na common to the two of you. Kawawa naman yung lalaki, yung nanay niya, tsaka asawa niya, hindi magkasundo. Meron akong kilala niyan, mga kapatid. Sabi niya, gusto na daw niya magbarel. So kapatid, yung nanay mo at asawang barilin mo. Sila pa nag-aaway, ba't ikaw magbabaril? Siyempre, biro ko lang naman yon. Pero ang point is, may mga lalaking ganun gusto na magbaril dahil litong-lito na. Siyempre, mahal ang nanay, mahal yung asawa. Kayong 2 babae, mag-ayos nga kayo para tumahimik. Di ba? Napakahalaga nun. So, sabi niya, saan man kayo pumunta, sasama ako, nanay. Ang sarap na samahan. Number 10, paalala mga kapatid, do not retire prematurely. Ano ba yung retirable age? 60, 65? Naku, nung araw yun. Ngayon hindi na ganun. 92 nga, nagsasalsa pa. Di ba? Do not retire too soon. Or let me say it, do not retire, period. Pag nag-retire kasi kayo, hihina kayo Maiinip kayo, wala kayong gagawin. Although you can reinvent yourself. You reinvent your work, one that fits you because you have already earned naman. Kung anong degree of engagement ang gusto mo ibigay sa yung trabaho, sa yung proyekto, na-earn mo na yun. Kung gusto mong every MWF ka lang gagawa o every afternoon, you have earned it. But don't retire. Hihina lang kayo. Maiinip lang kayo. No? Stay as active and productive as possible. Although in your terms. Kaya mahalaga, may gawin ka sa buhay mo para pag nag-retire ka, may karapatan ka naman to name your terms and to dictate your terms. No? With God's help, no learning can be too late. Kahit anong edad natin ngayon, may natutunan tayo dito, it's not too late. May papakinabangin pa rin tayo.
But those who have the benefit of youth and time, learn early so that you will have a longer time to enjoy wisdom. In your senior years, do not be possessed by regrets. John 10:10, the Lord said, "A thief comes only to rob, kill, and destroy. I came so that everyone would have life and have it to the fullest." Hanggang huling hininga, dapat may katuturan pa rin, may kasiyahan, may ganda ang buhay. Kaya nagkakaroon tayo ng mga karamdaman pag lagi tayong mga merong negative emotions. Yung nararamdaman mo lang sa iyong puso, nagiging physical at nagkakaroon ng mga physical manifestations. James 3:16, "For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice." And that disorder is not only in terms of social relationships among people, it also happens within the organs of the body. Nagkakaroon ng mga iba't ibang sakit. Kaya yung mga tao pag ninenervyos, naninigas ang sikmura, nasisiraan sila ng digestive processes. Kapag sila ay laging galit, nagkakaroon sila ng mga problema sa lungs. At pagka sila ay laging nagagalit, umaapekto pa ito sa liver. Maraming effect. In fact, pagka natatakot o kaya ay nagsiselos, hindi makakatulog, apektado ang physical health. Iisa ang tao at ang kanyang damdamin, ang kanyang katawan, ang kanyang kaluluwa ay iisa rin. Luke 6:45, "A good man brings good things out of the good stored up in his heart. And an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart." Kung ano daw ang laman ng puso, yun ang lumalabas sa bibig, lumalabas sa kilos, yun ang nagbubunga sa pang-araw-araw na buhay. Yung dati ay hindi nakikita, hindi nahihipong, iniisip lamang na emosyon, magkakaroon ito ng physical manifestation. Negative emotions become negative energies that block other energies, disrupting bodily functions and destroying tissues, causing disease. At ito'y sobrang dami ng patunay sa siyensya. At sinasabi yan sa Biblia, Proverbs 14:30, "A heart of peace gives life to the body, but envy rots the bones." Pagpayapa ang loob, malusog ang katawan, pero pag may inggitin at marami mga negative emotions, masakit sa katawan, nagkakaroon ng karamdaman. Proverbs 17:22, "A cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones." So yun ang isa sa mga pinakamahuhusay na gamot. Yung ikay maligaya, ikay masaya, ikay payapa, tahimik. Na kung cheerful ka, kung ang iyong attitude is to find good in everything, to find happiness even in difficult situations, yung ikaw ay optimistic, hopeful, daig mo pa ang merong maintenance medicine. Negative emotions like sadness, loneliness, depression, anger, hatred, jealousy, envy, worry, fear, at kung ano-ano pa, make you sick. Napatunayan na yan sa napakaraming mga experiments at mga observation in a scientific way. Pag mga negative ang emotions, madali magkasakit. So beware of social media na napakadali mong magalit, mainis na mga nababasa mo o napakadali mong manginis sa mga ipinopost mo. Very poisonous kung minsan yung pupunta ka lamang dyan kung ano-anong negative emotion na ang iyong madarama. So social media could be toxic, could be dangerous to your health pagka hindi ka nag-ingat at wala kang inner protection. Proverbs 15:13, "A happy heart makes the face cheerful, but heartache crushes the spirit." Na pag ang tao ay masaya sa kanyang kalooban, hindi mo mailihim sa mukha. Ganon din pag siya nagselos, pag siya nagalit, kitang-kita mo sa mga tiklop ng mukha niya na siya ay galit. At pag umiibig din naman, hindi mailihim kung bakit merong kulot yung mga dulo ng mga labi sa pagngiti. Pati sa paghakbang at paglakad, ay kitang-kita mong umiibig ito. At pagka biglang nabigo, kitang-kita mo rin sa kanyang katawan. So yung nararamdaman ng puso, lumalabas sa katawan. Ecclesiastes 11:10, "Banish anxiety from your heart
and cast off the troubles of your body. So yung heart, yung body, pareho yan nagsasuffer when there is anxiety, when there is a psychological baggage. Negative emotions can be caused by very real, present stimuli. Ano ba ang nagiging dahilan ng mga negative emotions natin? Yung tinapakan ka, inaway ka, pinagalitan ka ng wala sa lugar, siniraan ka, yan, mga totoong-totoo. Meron naman, very physical yung stimuli. Yung talagang harap-harapan, binuhusan ka ng kape, sinampal ka, etc., etc. Negative emotion yan. Kasi tunay na may nangyayari na dapat magkaroon ka ng reaction. Proverbs 23, it is to one's honor to avoid strife, but every fool is quick to quarrel. So merong dahilan para ka mang-away, pero sabihin ganun, paghangal ka, mang-aaway ka nga. Pero kung matalino ka, iiwasan mo yun. Hindi lamang dahil sa social problems, legal problems, but you will have physical health problems pag nakikipag-away ka. Proverbs 15, 1 and 4, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Word, salita, sound waves. Pero pag nadinig ng tenga mo, tataas ang iyong presyon, mapupuno ka ng mga energy para maging matapang at mapang-away dahil lang sa narinig ng iyong tenga. So you see how sound waves affects your brain and how your brain decodes it and turns your body into a warrior. At pagka nasa war-like mood ang katawan, toxic yon. Ang effect nun, later on, masama sa katawan na yon. The soothing tongue is a tree of life, patuloy nung verse, but a perverse tongue crushes the spirit. Napakadaling manakit ng damdamin. Magsabi ka lang ng isang salitang nakakainsulto, nakakagalit, salita na nakakasira ng reputasyon, magagalit na agad yung nakarinig nito. Kaya tayo, pag nagsasalita, pwedeng maging blessing, pwedeng maging curse sa ating kapwa. We can receive negative words that can cause negative emotions in our hearts, but we can also release negative words that can cause negative emotions in people's lives. We are custodians of our mouths, of our tongues, and our capacity to either hurt, wound, or heal with words. Ganun tayo. Tayo yung mga mararamdamin, dinaramdam natin, ating naririnig. Ikinatutuwa yung positive, ikinalulungkot yung negative. Kaya dapat mapili sa pinapakinggan at sa sinasabi. Negative emotions can be caused not only by real things that are happening, but also by thought, even without real present cause. Kahit hindi totoo, kahit hindi mo kaharap, kahit hindi tangible, audible, imaginein mo lang ang effect sa katawan mo, the same. Kaya yung mga mapanibughuin, mga selosong asawa, ini-imagine pa lang nila na pinagtataksilan sila ng asawa nila, nagiinit na yung tenga nila dito, dumadalas na ang tahip ng kanilang dibdib, tumataas ang blood pressure. Imagination pa lang yun. Kasi hindi kinikilala ng katawan ang pagkakaiba ng tunay na nagaganap at nung nagaganap lang sa ating imagination. As far as your body is concerned, whether it is happening in real life or it's happening only in your imagination, the effect on the body is the same. Kaya binabantayan natin ating iniisip. Ang daming teaching sa Bible about watching what you think of. Mark 7, 21 to 22, for it is from within, out of a person's heart, that evil thoughts come. All these evils come from inside and defile a person. That evil could be an outright evil thought, evil ideas against others, or it's evil against your own body, your well-being, your peace of mind. And sabi dyan, it comes from within you. It comes not from others, but from within you. Proverbs 4:23, be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Hindi ka biktima ng mundo.
Kasi kahit may mga taong napuputokan na ng lindol at mga bulkan, kung ang pag-iisip nila optimistic and hopeful, hindi sila nawawala ng pag-asa, hindi sila nalulungkot, hindi sila bumibigay. Pero meron naman mga tao na blessing na nga ang dumadating, pero hindi sila kontento, lagi silang mareklamo, lagi silang naghahanap ng wala, magiging malungkot sila lagi. Malungkot ka kasi pinalulungkot ng sarili mong pag-iisip ang iyong sarili. Masaya ka, hindi dahil sa iba, kundi dahil masaya ka mag-isip at napasasaya ng isip mo kahit yung mga hindi naman masasayang mga tunay na nagaganap sa buhay. So it is all happening in the mind. The Bible calls it more often as in the heart. Ang iyong kasiyahan o kawalan nito, ang iyong ligaya o lungkot, depende kung paano ka mag-isip. Hindi depende sa nangyayari sa labas mo sa mundo. Be careful how you think. Your life, your health is shaped by your thoughts. Romans 10:9. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. So here, the important message is belief is thought and word that saves. Na pag nananalig ka, naliligtas ka. You see, what your thought can do, it can even save you, because your faith saves you, and your faith is belief, your belief is thought. You can think your way out of hell, and you can think your way into hell. You can think your way into heaven, into salvation, when you believe. Kaya napakahalaga kung ano ang pinaniniwalaan, kung sino ang pinaniniwalaan, at sino ang sinusundan. Kasi yun ang magbibigay ng hugis, kulay, at tunog sa iyong pang-araw-araw na buhay. Proverbs 23:7, for as he thinks in his heart, so is he. Kung ano ang tunay mong pag-iisip, kung ano ang tunay mong pag-iisip tungkol sa iyong sarili, yun ka. Kaya napakahalaga na meron kang positive na pananaw sa sarili, hindi naman para maging mayabang, hindi para maging mapagmataas, kundi positive. I'm a child of God, mahal ako ng Diyos. Nagkakamali ako, nagkukulang ako, pero mahal pa rin ako ng Diyos. Pinapatawad ako ng Diyos. Gagawin ko ang lahat na magagawa ko para ituwid ang lahat, pero sa lahat ng kulang, pinupuno ako ng Diyos. Ang ending nun, masaya ka, kahit may kulang ka. Hindi mo ipinagdiriwang na kulang ka, kundi ipinagdiriwang mong merong pumupuno sa'yo. Your faith saves you. Your faith saves you not only from the punishment of sin, your faith also saves you from needless guilt, from worry, from fear. Kaya binabantayan natin kung ano yung pinapakinggan, sino ang sinusundan. Kasi pwede tayong sumunod sa isang katuruan o guro na dadalhin tayo sa walang katapusang guilt, sa walang katapusang accusation, sa walang katapusang pagsasabing kulang tayo, masama tayo. Ano mangyayari sa pag-iisip mo tungkol sa iyong sarili? Dumadali para sa mga masasamang espiritong pasukin ng iyong puso kasi maraming fear, maraming negative emotions. At yun ang kinakapitan ng mga masasamang espiritu. Negative emotions can be caused by remembrance of the negative past. Kuminsan, ang saya-saya mo na ngayon, maayos na ang buhay mo, pero maalala mo lang kung paano ka naapi ng bata ka, kung paano ka naabuso, kung paano ka na ganito at gano'n, biglang nawawala ang saya mo, nagagalit ka, nagdaramdam, at meron pa, pwede kang itulak niyan para maghiganti, para gumawa ng mali, doon sa mga gumawa sa'yo ng mali, sa kadadali ng pag-iisip na yan. Aalisin ka niya sa blessedness, ibabalik ka niya sa state of curse. Kaya napakahalaga na yung mga negative past, ipatawad na, patawarin na, hugasan na ng dugo ni Jesus, itago na sa museum, huwag nang ungkat-ungkatin, huwag nang lagi pang bayaan na makaapekto sa buhay natin araw-araw, kasi hindi ka dapat maging bilanggo ng nakaraan, lalo't kung ang nakaraan ay di naman kagandahan. 2 Peter 1:5-9, make every effort to add to your faith goodness, and may add goodness in thought, and to goodness knowledge in how to think, and to knowledge self-control, which we read as thought control.
Pag pinipigil mo ang iyong isip, mapipigil mo ang paglago ng mga bagay na hindi karapat-dapat para ikaw ay mapasama, mapahamak. Pag nagsisimula ka na magalit, control your thought. Change the topic. Pag nagsisimula ka na uling lumabas na naman ng kutakot-takot ng mga negative things, control your thought. Because if you don't control your thought will control you. And as you think, you become. Kaya mayroong mga tao, sobrang magagalitin. Wala ka kwenta-kwenta, galit agad. Kasi galit sa mundo. Kasi marami na siyang galit na inipon sa kanyang puso. Para kumbaga sa puso niya, isang baso, isang patak na lang puno na, aapaw na. Kaya kahit sino yung makapaglagay doon ng patak na nakaka-irritate sa kanya, aawayin na niya, makikipagagalit na siya. Kahit walang kabagay-bagay. Kasi puno. Kaya dapat yan na ipasa Diyos na, kalimutan na ang mga nakaraan na hindi maganda, yung mga sama ng loob, yung mga itinatanim nating mga tampo, alisin na kasi lagi kanyang pahihirapan. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ, the knowledge that brings you into peace. True knowledge of Jesus Christ brings you in a state of peace, of serenity, of love. Sayang ang religion na 40 years na, 35 years, 34 years, tapos hindi ka pa rin payapa, hindi ka pa rin tahimik, ang dali mo pa rin matakot, ang dali mo magalit, at ang dali-dali mong mag-guilty na parang wala kang Diyos na tagapagligtas, parang hindi ka mahal ng Diyos. Sayang ang lahat na yung pagpupagod sa mga religious activities. But whoever does not have them is blind, forgetting that they have been cleansed from their past. Tayo'y nalinis na, napatawad na, at mayroong isang one wholesale paglilinis at patawad. Nung tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay, nanalig ka sa Kanya, pinatawad na ang lahat ng daladala mo ngayon, yung kahapon at dadaling pa sa kinabukasan. That's why you have passed from death to life. Hindi ka na dapat laging matakot na araw-araw na naman, nawawala na naman yung kaligtasan mo na yan, kasi nga, you pass from death to life. Although hindi dapat gawing lisensya para mamuhay ka ng wild. Pero nabubuhay ka, cognizant of the fact that you're human, that you do your best, but you know that it will never be enough all the time, na sa mga kulang mo, yun ang pinupunan ni Jesus. Kaya kami tagapagligtas. That is what Jesus na should bring you into. A life of peace in spite of who you are, in spite of your reality, and in spite of your perfection that manifests every now and then. Hindi ka dapat magpadaya na tuwing nagkakasala ka, nagkukulang ka, eto ka na naman, taga-impyerno ka na naman, kasi minsan lang. Jesus died once for all. Pag na-appreciate natin yung tunay na kahulugan ng grasya ng Ama sa pamamagitan ng anak, magkakaroon ka ng kapayapaan kahit hindi ka naman karapat-dapat kasi wala sa ating karapat-dapat. Kaya luwalhati ng Diyos yung kanyang pagliligtas sa atin by grace, through our faith in the Lord Jesus Christ. Philippians 3:13, dahil sa mga napakaraming nakaraan na mabigat at masakit, one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Ganyan daw dapat ang pamumuhay para magkaroon ka ng happiness. Kalimutan mo na yung hindi maganda, yung masakit sa nakaraan, at ang iyong pagsikapan ay yung makarating pa sa napakaraming magandang plano ng Diyos para sa iyo. Move toward what is immediately ahead. Huwag din naman yung too far off. Kasi pag sobrang layo din ng iyong projection, sobrang layo ng iyong iniisip, magwo-worry ka na naman yan. Permanent way. And that permanence is not dependent on your performance. It is dependent on the performance of Jesus on the cross. Kaya meron ka dapat
Ipasa Diyos ang mga bagay na yan. Imagine fast-forwarded troubles and sufferings, needs, wants, and poverty. Imagine and fast-forwarded sadnesses will make you miserable. Yung kumakain ka pa lang ngayon, iniisip mo na baka bukas wala. Paano ka sasaya ngayon? Ang iniisip mo na agad yung possibility na bukas ay wala. Matthew 6:34, therefore do not worry about tomorrow. Sabi ni Jesus, for tomorrow will we worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Ang grasya sa iyo ng Diyos, kasya para sa mga troubles of today. Pero hindi yan para sa troubles of tomorrow. Tomorrow's troubles will be accompanied by tomorrow's blessings. Tomorrow's needs will be accompanied by tomorrow's provisions. But when you divide your provision for today between the need of today and the need for tomorrow, both today and tomorrow, you will have only one half. You will be lacking all the time. May tamang panahon. Hindi naman sinasabing huwag kang magplano para sa future, maging pabaya ka na lang. Pero magtanim ka para sa future, pero pagkatanim mo, diligan mo, ayusin mo, huwag ka mag-worry about it. And then, kainin mo yung binibigay ng Diyos para sa iyo today. Proverbs 27:1, do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. So kung masyadong isipin nyo ang layo-layo pa, kasi hindi mo nga alam kung buhay ka pa pagdating ng oras na yun. Pinroblem tayo pa ngayon, nabawasan pa yung happiness mo na dapat for today, lugi ka. James 4:13-14. Now listen, you who say, today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money. Why? You do not even know what will happen tomorrow. So meron kang general plan for the future, but you don't become too obsessed with it. May preparation ka, generally speaking, when it comes, but you don't destroy your today worrying about tomorrow. And definitely, you don't destroy your today thinking about the past. Lalo namang walang mangyayari dahil tapos na yun. Thought, remembrance, imagination are read by the body the same way as it does very real and very present stimuli. Yung mga guni-guni, mga gunita, mga imahinasyon, kahit hindi yan nangyayaring totoo, pag iniisip natin, ang interpretation ng katawan natin, totoong nangyayari. Kaya yung katawan, nagre-respond, sumasagot. Kaya kung iniisip mo isang bagay na nakakatakot, adrenaline is released into your bloodstream kahit hindi kailangan. Kaya pag nag-isip ka ng mga bagay na nakakatakot, nakakagalit, mamaya pagod na pagod ka, kasi yung adrenaline was released into your blood system. At ang ending noon, pagod ka. Bantayan ang iniisip. Yung mga nag-iisip ng problema, at least kung problema ang darating sa future, they suffer at least twice. They suffer now thinking about it, and they suffer pag dumating na yung oras na yun. Isa yan sa mga burdens ng pagmamahal. Pag may mahal ka, ang laging fear mo, baka siya mamatay. So kasama mo siya ngayon, baka siya mamatay. Pero buhay na buhay pa siya. So yung katawan mo, nagre-response sa idea na yon. Nalulungkot na siya, nagwo-worry na, tapos bukas baka siya mamatay. Iniisip mo yon. 50 taon mong kasama sa buhay. Isipin mo, 50 taon mong iniisip mo baka siya mamatay. So pag namatay na talaga yan, doon ka ngayon magre-respond na naman ng totoo. So 2 beses ka nag-suffer. Before and during. And the before could be a lot of days, a lot of years. Ang dami natin laging iniisip. Kaya kung minsan yung iba, nasa bakasyon, iniisip na ko pag uwi ko, baka marami kong problema. Huwag mo naman naisipin pag uwi mo na. Kasi nasa bakasyon ka, hindi ka nag-enjoy. Yung problema, ang iniisip mo, pagdating mo may problema nga, 2 beses ka nag-suffer. Paano kung pagdating mo walang problema? At least you suffered already once, imagining it. Yung pala naman, hindi mangyayari. Mga anak ng Diyos, isa yan sa mga dapat nating mapagsanayan to control our thoughts. Kung saan mo pinapayagang dalhin ka ng thought mo, doon niya dadalhin ang katawan mo, ang kalusugan mo, ang ugali mo at ang asal mo. The body reacts accordingly to your thoughts. Kaya tingnan mo, pagka ikaw ay seloso sa iyong mahal sa buhay, o selosa ka, kahit wala siyang ginagawa, inaaway mo na. Kahit wala siyang ginagawa, hindi mo man awayan, nakasimangot ka. Pag uwi, nakasimangot ka, wala kang gana. Kasi inimagine mo, meron siyang
kalaguyo kanina sa mall. Imagination mo pa lang yun, pero naapektuhan na yung asal mo. Bibigyan mo asawa mo ng kape, malamig. Bakit malamig, dear? Pag-initan mo. Diba? Bakit ka ganyan? Kasi ini-imagine ko may kasama ka. Yung ganon. Pero hindi mo naman siyempre aaminin na may ini-imagine ka. Ang masama nun, yung wala naman pala, nagdusa ka na. Ngayon, kung meron talaga, sabi mo, Pastor, paano kung meron talaga? Doon ka lang magdusa. Pag nalaman mo na. Pero hindi mo pa alam, nagdudusa ka na, di ba lugi ka niyan? Paano ko po mapaghahandaan? Wala naman talaga nakakapaghanda sa ganyan. Meron ba talagang napigil pagka gusto? Naku, hayaan mo. Gumawa ka ng buhay mo, masaya ka, productive ka, para kung sakali mangyari yon, hindi ka pilay na pilay na pilay. Yan ang sinasabing, maganda ka sa future, pero don't be obsessed with the future. Yung paano po kaya pagka nagluko yung asawa ko, mga 10 years from now, ngayon in love sa akin, pero ang dami ko na pong nakitang pagkatapos, iniiwan yung asawa, ano pong paghahanda ang gagawin ko? Mag-gym po ba ako? Magpapasexy ako? Magpapaganda ako? Ang dami magagandang iniiwan pa rin. Gusto mong maghanda, pero ipanalangin mo huwag matuloy. Maghanap buhay ka. Kailangan may pera ka. Para pag iniwan ka, hindi ka gutom. Ngayon, hindi ka iniwan, di doble pera nyo, masarap. Dapat nag-aanda ka, hindi yung negative na puro fear, wala ka namang ginagawa. Imagine, and you will feel. Imagine in your body experiences very physical effects of thought. Kaya yung halimbawa, matatakotin, sa gabi ayaw matulog mag-isa, ayaw patay ang ilaw. Sa kabilang kwarto, meron kang isang kasambahay doon na tahimik at masarap ang tulog, ikaw hindi. Bakit? Anong pinagkaiba? May multo ba sa kwarto mo at sa kanya wala? No. Magkaiba kayo mag-isip. Tinatakot mo ang sarili mo. Naku, amoy kandila. Mabuti na lalayo ang mga lamok. Kaya mo, ka matakot sa mga ganyang bagay. Paano mo kinokontrol ang isip mo o ikaw ang kinokontrol niya? Your body suffers, gets tired, and gets sick. Ayon sa opinion ng maraming mga health practitioners, napakaraming sakit ang aalis sa katawan natin kung positive lang tayo mag-isip. Kasi kung ikay laging takot, laging galit, bumababa ang immune system mo. May dumadaan lang na hatching ng kapwa, may sakit ka na rin mamaya. Kasi negative ang attitude mo, galit ka. Mahirap daw tabla ng mga sakit yung masasaya. At may mga experiments sa mga hospital observation, yung mga cheerful patients, mas mabilis tablan ng gamot ng mga protocols na ginagawa sa kanila kaysa yung mga taong naging negative. Kaya daw maraming dalaw, lalo yung mga dalaw, nag-aabot-abot ng mga pera, may daladalang prutas, mas mabilis gumaling. Pero yung may dalaw ka nga, tapos kakainin nila yung pagkain, nabutan nila sa kwarto mo, nabibinat ang may sakit. Kasi emosyon mo, nakaka-apekto talaga. Yung doktor, dumadating pa lang, sasabihin agad, mukhang bang kayo doktor na ito, hindi ako mapapagaling. Paano katatabla ng administration niya? Negative na yung iniisip mo agad. Kaya may tinatawag na placebo effect. Isang grupo ng pasyente, pinainom ng gamot na hindi naman talaga gamot, kunwari lang. At yung isang grupo, pinainom din ng gamot na yon. Yung mga naniniwala na gamot yon, nanggalingan. Kahit hindi talaga gamot yung ininom. Kasi yung pananalig mo, yung pag-iisip mo, takes command of your body. That is the part of us that was made in God's image. There's power in our thought. There's power in our words. Kaya iniingatan din natin ating mga salita na hindi laging negative. Because by saying many negative things, we're actually praying in the negative. But saying very positive and encouraging and beautiful things actually are prayers. Even without the amen ending, prayer ang lahat ng iniisip at sinasabi ng tao. Hindi dinidelineate ng heaven yung statement, yung mura, yung prayer na formal at yung iniisip. Pareho lang yung nagre-register. Kaya bantayan. Fix your sight, your attention, your thought on Jesus. Nagkakasala ka, nagkakamali ka, fix your eyes on Jesus. Not to abuse His kindness, but to lovingly and gratefully receive His grace. Hebrews 12, 1-2. We must get rid of everything, and I say every thought that slows us down, especially the sin, and if we may read it as negative thought or lack of faith,
that just won't let go. And we must be determined to run the race that is ahead of us. We are reading the verse in the context of our topic because it could be read many ways. Dahil napaka-general and universal ng mga ideas that can find many applications in daily life. So we must get rid of every thought that slows us down, especially negative thought, lack of faith, na ipinagpipilitang maghari sa ating isip. We must keep our eyes on Jesus, who leads us and makes our faith complete. Colossians 3:2, set your mind on things above, on what brings peace, not on earthly things, or on what brings vexations and trouble. Psalm 94:19, when anxiety was great within me, your consolation brought me joy. You see, what do you focus on? Sabi ng Psalm 94:19, nung ako'y binabagabag ng mga alalahanin ko, ang pag-iisip ko sa inyo, ang pagtuon ng isip sa inyo, ang pagbibigay nyo ng ginhawa sa aking kalooban, ang siya ko nagiging lakas. So kanino ka nagpo-focus? There's the problem, but there is God. There is our weakness, but there's the strength of the Lord. There is our impurities, but there is the purifying work of the Lord Jesus Christ. Saan ka titingin? Pag tumitingin ka sa iyong asawa, iyong anak, magulang, kapatid, kapwa, kaibigan, anong gusto mong tingnan? Yung work ng devil sa kanya? Marami yun. Bakit hindi mo tingnan yung work ng God sa kanya? Marami lalo yun. Para ka maging mapagpasalamat and appreciative. Kayong ating binasa kanina, 1 Samuel 16:23 sa simula, whenever the Spirit of God, the evil spirit from God bothered Saul, David would play his harp. Saul would relax and feel better, and the evil spirit would go away. Read the evil spirit as vexation, probably envy, because Saul was envious of everyone around him, especially David. And then David was playing the harp. Anong nangyayari? There was a non-threat. Relax si David, wala siyang hawak na armas, siya ay tumutugtog, wala siyang hawak na bato na ibinato niya kay Goliath. So there's relaxation. And when there is a non-threat, when there is relaxation, evil spirit goes away, meaning peace and rest come instead. Pag inanalyze mo yan, in a very physical way, what drives away the evil spirit? Relaxation, trust, and the beauty of music, the beauty of a song. Kaya napakahalaga ng arts sa buhay natin. Kasi pag tayo nakakakita ng magagandang bagay, nakakarinig ng magandang musika, pagka tayo ay naliligid ng mga taong nag-i-inspire sa atin na mag-relax, kasi sila ay non-threatening, non-competitive, what happens? Evil spirits go away. Whether those spirits are actual spirits or emotions that are very, very negative, that poetic writers of the Bible call evil spirits. Whether they are real evil spirits or symbolic, the same effect happens. When you relax, your demons go away. Kaya sa lifestyle natin, maganda naman na tayo ay busy, maganda na tayo productive, maganda na tayo maraming ginagawa, pero dapat marunong ka magpahinga. Kasi pag hindi ka napapahinga, pinamumugaran ng mga masasamang espiritu ang iyong utak. Kasi yung kulang ka sa tulog, kulang ka sa pahinga, madali ka magalit, tapos nagsiselos ka pa, nainggit sa iba, kay dali-dali mong akitin ng mga masasamang espiritu para pumasok sa isang magulong pag-iisip. At habang gumugulo yan, lalong dumadali sa kanila, naguluhin ka pa ng guluhin. That's why that trend has to be reversed. The cycle has to be escaped from, the cycle of negative feeling and negative ideas, at gawin itong positive. Romans 8:6, the mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. Mind. Our mind is the biggest battleground. Pag natalo ka na sa loob ng isip, matatalo na ang iyong katawan, matatalo na ang iyong ugali, matatalo na ang ginagawa mo sa labas, at pakikitungo sa iba, talo ka na. Ang nananalo sa spirit, sa isip pa lang. Our battle is not against flesh and blood, but against powers, against principalities in the air,
or if you like to say it, principalities and powers in the brain, in the mind. Yung mga umaagaw sa atin, sa ating pag-isip, sa ating value system, sa ating behavior. Negative emotions make the body go in fight or flight mode. Lagi may sakit. Hindi nakakapagtaka yun. Kasi ang inggit, parang anay yan na kumakain sa loob ng iyong puso. Magkakasakit ka. Hindi ka pwedeng mainggitin na hindi ka nagkakasakit. Kasi pagka tuwing umaasenso yung buhay nyo ng kapwa, sumasama ang pakiramdam mo. Mayroon nga mga Korean na nagsabi because of their excessive progress or so-called materialism daw ngayon, whenever the house of your neighbor gets an extension, you have a heart attack. Dahil nagkakainggitan. Meron sobrang kompetisyon. Pag ikinalulungkot nyo ang pag-asenso ng kapwa, kakasakit kayo. Pagka gusto nyo masama ang mangyari sa kapwa, bago pa makarating sa kanya yung masamang thought, nasa loob na ng isip nyo, mangyayari na yun sa inyo in many ways. Anger, jealousy, envy is like acid. It destroys its container before it could destroy others. Kaya bantayan natin ang ating isip kung ano yung pinaglalagay natin dyan. Kasi dyan nagsisimula ang ating sakit o paggaling. Importanteng kontrolin yan. James 4:1, what causes fights and quarrels among you or within you in your person? Don't they come from your desires, from your feelings that battle within you? So you see, feelings that battle within you cause a lot of imbalance and it will cause a lot of problem. Isaiah 40:30-31, even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength, will renew their thought, will renew their emotions, because those whose thoughts are in the Lord become well. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. At ano lahat ang source nun? When you hope in the Lord. When you are positive. When you believe, you will have abundant, even above normal strength. You will run and not be weary. Sabi in a poetic way. You will always renew your strength. Why? Because you hope in the Lord. Nananalig ka, kumakapit ka sa Panginoon, madilim man, sumusunod kang nakakapit sa Kanyang nagtitiwala, dumadaan ka man sa mga hirap, alam mong may pag-asa, at lalabas ka rin dyan sa lalong madaling panahon. These are the people who emerge from their troubles. It's a matter of how you think. 1 Peter 5:8, be alert and of sober mind, which really means watch your thoughts. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Or may I say, looking for a brain to colonize. Mag-iingat ka sapagkat ang kaaway mo, ang diablo, ay nagmamanman, naghihintay lang ng pagkakataon para pasukin ang utak mo. Para ka bigyan ng doubt, para ka bigyan ng galit, bigyan ng inggit, bigyan ng kung ano-ano, para masira ang diskarte mo sa buhay at masira niya ang iyong katawan, ang iyong ugali, ang iyong relasyon sa mga tao. Sunod-sunod na yan, chain reaction. The mind is the devil's target. It is where the devil likes to dwell and rule. Kaya pag sinabi natin, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven, we are saying, Lord, rule in our minds. Rule in our thought life. Kayo ang maghari sa paraan ng aking pag-iisip.
Bantayan ko kung sinong pinatitira ko sa loob ng aking utak. So happiness is positive thoughts. Happiness is positive emotions. Ilagay nyo na ang title. Positive emotion. Hindi positive happenings. Kasi kahit positive ang happening, kung negative ang emotion mo, hindi ka pa rin happy. Pero kahit negative yung nangyayari sa labas, kung positive ang emotion mo, happy ka. So ang iyong kasiyahan, ang iyong kalungkutan, nasa iyong pag-iisip. Huwag mong sisihin ang mga Hapon at mga Kastila. Huwag mong sisihin ang buwan o ang mga planeta. Nasa pag-iisip mo yan. And you must take control of your thought. You must never allow the devil to rule the way you think. Drive away negative emotions. And do not give time and space for such negative emotions. Sabi ng James 4:7, surrender to God, resist the devil, and he will run from you. Tanggihan mo at siya'y dali-daling aalis. Hindi mo kailangan makipag-away sa kay devil, hindi mo kailangan makipagbuno sa kanya, tanggihan mo lang. Kasi pag tumanggi ka sa pangalan ng Panginoon, wala siyang kalakas-lakas para ipagpilitan ang gusto niya mangyari. Proverbs 16:32, whoever rules his spirit is better than he who takes a city. Ang tunay na kapangyarihan at lakas ay hindi yung makapagwagi ka ng mga digmaan at magapi mo at ma-occupy mo ang mga cities. No, ang tunay na lakas yung nakokontrol mo ang iyong sariling isip. Na pag naliligaw na yung pag-iisip mo, nagagalit ka na, umiimbento ka na ng mga kung ano-ano, pinipigil mo ang sarili mo. Hindi mo pinapahayaang mamulaklak, lumago, yung ganun mga negative thoughts. So very importantly, forgive the past. As if the past was a person. Forgive others. And also forgive yourself. Kaya maraming relihiyosong tao, mas nagiging sila, hati ang loob. And so many religious people, even the religious leaders, see psychiatrists. This is a fact. Because many religious people, laging hati ang loob. Kasi meron silang iniisip na moral standards na dapat nilang maabot. Tapos alam nila yung katotohanan ng buhay nila na hindi nila naaabot. Nagkakahati-hati ang loob nila. Nagpapanggap sila, nabubuhay sila sa pagkukunwari. Lalong nahahati ang loob nila. Lalo sila nagkakaroon ng mga psychological and emotional sicknesses. Kasi hindi nila nare-resolve na yes, God is holy. Yes, God is perfect. Yes, God is sinless. But God remembers that we are dust. Not a license to abuse it, but whenever your best falls short of God's glory, you know that God's Son, Jesus, His blood cleanses us from all sin. You know that when your best is not enough, it is filled with the grace and kindness of God. So you know that at any state in your life, whatever your actual spiritual accomplishment is, or lack of it, God loves you and God takes care of you. Yun lang ang nagbibigay ng peace. Pag yan ang naunawaan mo sa iyong religiosity, yes, banal ang Diyos, pero ang Diyos manaalang ikaw ay gawa sa lupa. Natatanggap mo yun. Hindi mo inaabuso, hindi mo ginagawang lisensya para sinasadya mo ng magkulang, pero alam mo sa iyong mga pagkukulang, pinupuno ka ng Diyos, doon ka lang matatahimik. Kaya pag hindi naintindihan ng tao yung Jesusness, the love of Jesus, at i-misinterpret na yon as a wrong teaching, encouraging sin, which is of course not what it should be, pag hindi nyo yun naintindihan, magiging pabigat lang sa kanya ang religious belief. Magiging pabigat sa kanya ang religious membership and even a religious ministry. Kasi laging mahahati ang loob niya sa katotohanan tungkol sa kanyang sarili na alam niya at sa napakataas sa pamantayan na pwede inaabot ng marami, not realizing the grace of God makes us accomplish that through Jesus. So ano dapat ang effect? Nakikita natin sa kasaysayan, napakarami mga depressed people, pero religious. Napakarami mga pagkukunwari, pagbabalat kayo. Kasi ang hindi nila nauunawaan, aside from God is holy, is that your faith, by the work of Jesus, makes you holy. That it fills all the kulang. Pero lagi kong idinidiin na hindi yung lisensya. Para huwag ka na gumawa ng tama, puro mali na lang. No. Sa pagsisikap mong paggawa ng tama, kulang at kulang pa rin yan. God remembers that we are dust. That's when
the grace of God is your shelter, is your protection. And when you understand that and live in the spirit of peace and rest because of the work of Jesus, that's when you can have peace. Doon ka matatahimik. At yun ang pangako ni Jesus, my peace I give to you. Come to me, I'll give you rest. Paano ka magkakaroon ng peace and rest kung lagi kang uusigin ni Jesus dahil may kulang ka? Kundi, no. The blood of Jesus cleanses us from all sin. Ephesians 4:31-32, get rid of all bitterness, rage, and anger, even that which is directed against yourself. Kasi marami mga tao bitter against themselves, overly guilty about their imperfection. Ang nangyayari, nahahati sila. Nagkakaroon ng schizophrenia. That's why many religious people are psychiatric cases. Hindi nila napagdudugtong yung kabutihan at kabanalan ng Diyos at yung kanilang pagiging tao na habang sinisikap nilang maging kawangis ng Diyos sa lahat ng mga bagay na kulang sila, pinupuno yun ng pag-ibig ng Diyos. So sabi, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ, God forgave you. And of course, you should never fail to include yourself. Be kind and compassionate to yourself, forgiving yourself, just as in Christ, God forgave you. At ganon din ang gagawin natin because you have to love your neighbor as you love yourself. So you are kind and compassionate and forgiving also to your neighbor. How else do you have happiness through positive emotions? Do not worry about the future. Worrying will not help. Plant a seed, but do not dig it to see if it's growing. Plant it, take care of it, and then go on with your daily life. Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And I'd like you to focus on the thanksgiving, because the thanksgiving is how Jesus prayed. I thank you, Father, that you heard me. Ganun na agad. Nagpapasalamat because wala siyang duda na mabait at mabuti ang Diyos. At ano daw ang bunga pag ganon? And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Malinaw yung transcends all understanding. Magkakaroon ka ng peace kahit lahat ng logic tells you that you should be bothered and troubled. It goes against logic. But yes, God will give you that peace when you trust in Him. So be positive, be hopeful about the future. Huwag yung gamitin ang relihiyon na panakot about the future. Be positive and hopeful about it because God said, I will never leave you. I will never forsake you. Romans 12:12, be joyful in hope. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Mahalaga na mag-focus tayo doon sa sinasabi ng Diyos, hindi sa nakikita lang natin sa ating paligid. The unseen is more powerful than that which is seen, because what is seen is only physical. Philippians 4:8-9, whatever is true, noble, right, pure, lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Choose your focus. Kung mag-iisip ka na rin daw, pagtuunan mo kung ano yung totoo, ano yung marangal, ano yung tama, ano yung dalisay, ano yung maganda at kahanga-hanga. Yun ang isipin. Mag-iisip ka tungkol sa tao, yun ang isipin mo. Iisipin mo yung anak mo, yung asawa mo, magulang mo, yun ang isipin mo. Kasi hindi ka maubusan ng makikita ng magandang dapat ipagdiwang. Pero pag ang titingnan mo yung negative, nakakasama ng loob, nakakagalit, may makikita ka rin. So it's not a matter of what is there, but what you choose to see. That is what you will see. At sabi, and the God of peace will be with you. Pagka marunong kang pumili ng pagtutuunan ng pansin, ng usapan, ng iyong imagination, piliin mo kung ano yung nagpapasaya sa'yo. And the God of peace will be with you. Very importantly, to be happy
Live in the now. Not in the past, not in the future, in the now. Yung needs mo now, meron yung provision. Yung needs mo in the future, pag inisip mo ngayon, magwo-worry ka. Lalo naman yung mga needs mo in the past na pinagluluksa mo pa hanggang ngayon, parang kailan ka makakalaya mula doon? Psalm 118:24, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day we will be glad in it. I will not worry about tomorrow. I will not mourn about the past. I will live in the now. Because God's provisions for now is all more than sufficient for now. Lamentations 3:22-23, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. So the love of the Lord is new every morning. The mercies of the Lord are new every morning. The provisions of the Lord are new every morning. So tomorrow morning, you will receive those provisions. Don't worry about it now. Let others also enjoy positive emotions. Set others free to enjoy positive emotions. Meaning, huwag ka naman mang-asar. Huwag kang manggalit. Huwag kang manginggit. Huwag kang gumawa ng mga bagay na ikaiinis, ikagagalit ng iyong kapwa. Maawa ka rin sa kanya. Kasi bawat tao, survivor. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan niya kahapon. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan niya kahapon, nung nakaraang taon, nung nakaraang 10 taon. So payagan mo naman siyang sumaya ngayon. Kung pwede mo siyang huwag guluhin ngayon, huwag mo na siyang guluhin. May namatay, halimbawa, alas 9 ng gabi, malayo yung namatay, kailangan mo pa talagang sabihin doon sa mga tao today, mismo ngayon, namatay si ano, hindi na sila makakatulog buong gabi. Ba't yun nilang bukas? Total patay na. Hindi naman sila yung embalsamador. Hindi naman sila yung aayos ng mga arrangement. Ibabalita mo pa ngayon, maawa ka naman, patulugin mo na lang bukas na ng umaga. Pwede ba? Kasi wala na namang maiiba eh. Hindi lang siya makakatulog buong gabi. Meron tayong mga komisan, makapagsalita ka lang, makapagbalita ka lang. Alam mo na makakagulo sa kapwa, pwede namang i-delay pa, ibibigay mo na agad. That's unkind. Unless stakeholder yung tao, unless yung kanyang immediate attention and knowledge of it would change and make things change for the better. Pero may mga bagay na ipinagpapabukas na. Kasi naaawa ka doon sa taong hindi na lang makakatulog ngayon. May mga bagay na hindi mo na ikinukwento. Yung mga, alam mo ba, doon sa kabilang mesa, pinag-uusapan ka, ganito ka daw, ganon. Ano magagawa niyo doon sa mga matatabil na dila na yon? Tapos itong tao, masaya, gagalitin mo, mawawala yung saya niya dahil pinaadating mo sa tenga niya yung mga nakakagalit na bagay na malaman man niya't hindi, cannot change the universe. Ibabalita mo lang sa tao yung negative kung nanganganib ang kanyang buhay at meron siyang dapat gawin para maligtas o meron siyang pwedeng magawa para ayusin ang situation. Pero for the sake of just being informed, maawa ka sa tao na kumisan sandali na lang siyang sumasaya, bihira na lang ang panahon na siya ay makapahinga, bubuhusan mo pa ng mga bagay na negative, yung isip niya, balik na naman siya sa gulo. We should be kind to one another. Hindi yung ma-unload mo lang yung problema mo, ay naku, salamat naman, gumaan ang loob ko. Nasabi ko sa iyo, oo nga kasi loob ko ang bumigat. Gumaan nga ang loob mo at may expense. May mga ganun, huwag kang pagaan ng loob mo, tapos ibubunton mo lang sa iba. O kaya, hindi rin naman gagaan yung loob mo, bubuntunan mo pa siya, idadamay mo pa. Ang dami-daming ipinagdurusan ng tao. Kung kaya mo na huwag nang dagdagan pa yon, huwag mo nang dagdagan. May mga tao na yung sinasabing the straw that broke the camel's back. Alam niyo mga camel, kinakargahan niya ng napakaraming mga damo na binubuhat niya. Takala ng tao ang lakas-lakas niya. Meron naman nagdagdag ng isang straw na lang, natumba na yung camel. Kasi isa na lang pala ang idadagdag mo, tutumba na siya. At sa buhay natin, ang mga kapatid may ganun. Yung bang ang dami mong dala, ang dami mong lungkot, ang dami mo nang alalahanin, kung pwede lang sabihin sa mga tao, please, kung may sasabihan ka na magdadagdag ng lungkot ko ngayon, huwag na muna, hindi ko na kayang madagdagan to. Baka masampal na kita. Kahit hindi ikaw ang may kasalanan, nagdidilim na kasi ang isip ko. No? So, please lang, huwag muna akong dagdagan ngayon. Mga kapatid, makiramdam naman tayo. Makiramdam tayo. Lalo itinetext mo lang yung problema.
naiinis ka sa kapitbahay mo, ite-text mo pa doon sa pinsan mo, hindi mo alam kung ang dami na niyang dala ngayon eh, dadagdagan mo pa. Hindi mo pwede sarilinin mo na lang yung inis mo sa iyong neighbor. Ba't kailangan mong ipasa? Be kind. Luke 17:3. If your brother or sister sins against you, rebuke them. Sino daw nire-rebuke? Kung sa'yo talaga nagkakasala. Haba, nakatapak yung paa niya sa'yo, ang bigat-bigat ng bakya niya. Rebuke them. Kasi ikaw yung natatapakan. Pero hindi naman ikaw yung naapektuhan, hindi ka sa kanya nagkakamali. Huwag kang mag-rebuke na mag-rebuke. Akala naman natin, kung mo churchmate mo, rebuke ka na ng rebuke. Sabi, if your brother or sister sins against you, yung ikaw talaga ang directly, significantly affected and damaged, rebuke them. And if they repent, forgive them. Pero hindi ka rin rebuke ng iba na hindi naman siya sa'yo nagkakasala. Hindi ko mo member mo rin ng the same church or fellowship, ikaw na to si Mrs. Madam Rebuke, si Mr. Rebuke, na pinapabigat mo ang damdamin ng mga tao, imbes unahin mo muna silang tulungan. Help others have and enjoy positive emotions. Kasi marami ng dala ang kapwa. Romans 15:2, each of us should please our neighbors for their good, to build them up.